Brothers and sisters, hello, Good good evening, Doc. evening. Bro Ramel, good evening. Good evening po sa lahat. Good evening. Sandali lang, iset ko lang itong sound. Okay. Okay. Bro, opening prayer tayo, bro. Sige po, Doc. Okay, mga kapatid, let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the heart of the faithful, grant that with the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Brad Ramel, for the opening prayer. Mayong gabi, kanina tanan, good evening. Nandito ngayon sa Zoom, Brother Anthony, hello. Brother Jeric, Brother Ramel, Sis Cheryl, Sis Catholic, Sis Yoyen. Good evening sa inyo. Hi, Doc. Good evening po. Good evening. At saka si Sis Del. At sa mga nanonood ngayon sa Facebook. Okay. So welcome sa ating Faith Seeking Understanding every Wednesday Catholic Catechism Lecture. So ngayong gabi, ang ating topic, tatalakayin ay galing sa mga letters na compilation kay Padre Pio. Ito yung mga na-compile na mga letters, libu-libong mga letters. Ito. So isa mga sample ito ng mga letters patungkol sa marriage, no? Libo-libo katao ang nagsusulat sa kanya. So naka-compile, karamihan naka-compile at saka na ano yan sa kanilang monastery. Okay. So ang topic natin ay tungkol sa pagli-live-in. Kung sa English pa, cohabitation. Cohabitation sa English, sa atin, tinatawag natin itong pagli-live-in. Okay. Now, so, ang monasteryo nila ni Saint Padre Pio ay nasa San Giovanni Rotondo. So isang araw, may isang babae na pumunta sa kanya nanghingi ng advice. Kasi ang sabi ng kanyang fiancé, before tayo magpakasal, siguro mag-move in together. Mag-share ng isang bahay kasi para mas praktikal. No? Kasi hindi na sila magbabayad ng dalawang apartment, Tapos makakatulong din ito para makilala nilang isa't isa. Okay? Baka alam nila kung compatible ba sila hindi. Pinipressure din siya ng kanyang mga kaibigan, no? Tapos sabi niya, ayoko, no? Sabi niya, napaka old fashioned mo, no? Kahit ang parents nga niya, sabi na, uso na yan ngayon, no? Times have changed. Pero sabi niya, before siya papayag, punta muna siya titingnan niya muna kung anong opinion ni Padre Pio. Okay? Pumunta siya. So, nung pumunta siya, sinabi niya kay Padre Pio kung anong sitwasyon. At nag-expect siya na bibigyan siya ng mahinahong advice ni Padre Pio. Some gentle correction. Pero hindi niya ina-expect, no? Hindi niya inaakala ang sagot ni Padre Pio. Tiningnan siya ng matulis na tingin at hindi niya makakalimutan ang sagot ni Padre Pio. Ang sabi ng Padre Pio, no? Kung gagawin mo ito, you will be committing sacrilege. Kada tanggap mo ng communion. So, kada tanggap mo ng communion, pag ginawa mo ito, magli-live-in ka, magiging guilty ka sa sacrilege kada communion mo. At mabubuhay ka sa kasalanan. At ang sacrilege ay magdadala sa iyo sa impyerno. Yun ang
klarong sabi ni Padre Pio. So, in-explain ni Padre Pio, kung ang dalawang tao, babae at lalaki, magsasama na parang mag-asawa pero hindi naman sila nakatanggap ng sakramento ng kasal, ang mangyayari ay they commit the sin of fornication. No? Hindi adultery, kasi hindi ba naman sila married. Fornication. Premarital sex. Okay? Ang Catechism of the Catholic Church, paragraph 2353, malinaw, ang sinabi na ang fornication, ang definition ng fornication ay ang pagsasama o pagtatalik ng dalawang hindi mag-asawa, ng dalawang taong hindi mag-asawa, unmarried man and unmarried woman. Ito ay gravely contrary to the dignity of persons. So, ang word gravely means it is objectively mortal sin. Okay? It is mortal sin. At alam naman natin na ang mortal sin, sinisira niya ang, pinapatay niya ang grasya sa loob ng kaluluwa natin. Natanggap na natin ito sa binyag, pag gumawa tayo ng mortal sin, pinapatay natin ang grace sa ating kaluluwa. So, pinuputol natin ang koneksyon, pinuputol natin ang ating ugnayan kay Kristo. Sabi ni Kristo, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. So pag ikay gumawa ng mortal sin, pinuputol mo ang iyong relasyon, ang iyong ugnayan. Hindi ka na nananatili sa puno. Ikaw ay sanga, remain in the vine, sabi niya. No? So ngayong panahon mga kapatid, ino-ordinaryo na lang ang living in, fornication. Pati sa mga movies, sa mga dramas, Akala natin parang hindi na siya kasalanan. Pero yun ang nangyayari. Araw-araw, kada linggo, mga young teenagers, young couples, pumipila sa confession, pumipila sa communion, doing fornication. Karamihan, hindi na nagpapakasal, naglilibin na lang, nagsasama. Kadami-dami na talaga, nagiging uso na. Ang sabi ni St. Paul sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10. Do not be deceived. Huwag kayong malinlang. Walang fornicators, walang idolater, walang adulterer, walang prostitute, walang sodomites, yung mga homosexuals, walang mga magnanakaw, yung mga ganid sa pera, greedy, mga lasinggero, mga slanderer, yung mga nagchichismis, or mga robbers, ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Huwag kayong magpalinlang. So, ang sacrilege naman, sa Catechism 2120, ang sabi, ang sacrilege ay parang tinatrato mo ng walang galang. You're treating unworthily, hindi mo pinapahalagahan ang sacraments. Na ang sacraments ay ang halaga nito ay walang katumbas. So pag hindi mo pinapahalagahan ng kanyang karapat-dapat na halaga. Hindi mo siya binibigyan ng kanyang karapat-dapat na halaga. So, ang sacrilege is a grave sin, mortal sin. Lalo na sa katawan ni Kristo. Yan ang pinakamataas na sacrament. Ang pinakamataas at pinakasentro ng ating buhay ay ang Eucharistia dahil hindi lang yan, di ba, pag nilapastangan mo ang crucifix, nilapastangan mo ang rosaryo, sacrilege. Lalo na yung Eucharist. Kasi yung Eucharist, hindi lang yan object, hindi lang yan krus, hindi lang yan rosary, hindi lang yan mga figurine. Ang Eucharist mismo, si Jesus. So pag tinanggap mo na in state of mortal sin, niyuyurakan mo ang kanyang katawan. Hindi mo pinapahalagahan kasi gusto niya na siya ay pumasok sa isang
container na buhay sa grasya, hindi patay sa mortal sin, hindi pinaghaharian ng demonyo. Okay? It is the body of Christ. So every time you receive communion in fornication at nagli-live-in ka, you are committing sacrilege. Huh? So, ang nangyari, parate, nagli-live-in ng babae at lalaki, pag linggo, sabay sila magsimba, they sit together, at pag nag-communion na, tumataya ang lahat, ayaw nilang mapahiya, ayaw nilang magtaka ang mga tao, bakit hindi sila nag-communion, so pila rin sila. So, they receive immortal sin. Okay? So, anong sabi sa Catechism 1385? Pag alam mo na meron kang mortal sin, kailangan mong mag-receive ng sacrament of confession before mag-communion. Ang sabi ni St. Paul sa 1 Corinthians chapter 11, no? Kung sino man ang tumanggap, kakain ng tinapay at uminom ng cup, no? Kupa ni Lord, unworthy manner, so meron kang mortal sin, will be guilty of profaning the body and blood of the Lord. Sabi. So, pag tinanggap mo siya, you are drinking judgment on yourself. Okay? Yan, malinaw sabi ni San Pablo. Okay? So, kung nagli-live-in ka at hindi ka naka-confess, no? Gumawa ka ng premarital sex, no? Kada communion mo na may mortal sin ka, you're committing sacrilege. At napakabigat ang sacrilege na kasalanan. Nagpapatong-patong ang sacrilege mo at lalo kang lumalayo ang kaluluwa mo sa Diyos. Mas lalo kang mahirap makabalik, no? Each one push the soul further away from God. Okay? At pag ikaw ay namatay bigla na hindi ka naka-repent, no? Very little hope na ikaw ay maligtas. So, nung narinig ng babae yon, ang advice ni Padre Pio, nanginig siya. Umuwi siya, no? At sinabihan niya ang kanyang fiancé sa sinabi ni Padre Pio. Sa una, ayaw pang maniwala ng fiancé, pero naging masyado ka nang dramatic, no? Pero sinunod niya ang payo ni Padre Pio. Sabi niya, kung gagawin natin ito, hindi ko itutuloy ang kasal, no? Magpapakasal muna tayo before tayo mag-live-in. So kung hindi mo gagawin 'yan, iiwan kita. So nakinig ang kanyang fiancé, no? Kasi mahal na mahal niya yung babae, nirespeto niya ang desisyon ng babae. Naghintay sila at nagpakasal sa simbahan. 60 years after, bumalik sila, nagpasalamat, no? At sinabi nila, ang pagsunod namin sa payo ni Padre Pio is the best decision that we made. No? Is the best decision that we made. No? Pero, alam nyo, sa maraming pumupunta sa San Giovanni Rotondo, nanghingi ng payo kay Padre Pio, maraming hindi rin sumusunod. No? Ini-ignore ang kanyang warning. Kasi sinasabi, masyadong old-fashioned si Padre Pio, no? Yung kanyang turo, hindi na ayon sa uso ngayon. No? So, nakikita ni Padre Pio ang pattern, no? Mga young couples, no? Excited sa kanilang wedding, pero karamihan sa kanila, nagli-live-in na pala. No? Ang iba sa kanila, nagsasama na for 6 months, ang iba, 1 taon, ang iba, mas matagal pa. No? So, pupunta sila sa simbahan, ini-expect nila na ang pare ay tatanggapin sila ng malugod, no? Na kahit na sila ay nag-live-in na. No? Pero si Padre Pio, pag nalaman niya na nagli-live-in kayo,
at saka nag-confess kayo, di ba, kailangan ng confession before the mass, before kayo ikakasal, magko-confess muna. Pag sinabi mo nagli-live-in kayo, hindi kanya bibigyan ng absolusyon. Hindi kanya papatawarin. Kung hindi kayo maghihiwalay muna. Maghiwalay muna kayo, tapos balik ka dito, bibigyan kita ng absolusyon. Okay? So, may isang tao, pumunta siya kay Padre Pio, sabi niya, sa confession, nagli-live-in sila ng girlfriend niya for 3 years. Pero ngayon, nag-decide sila na magpapakasal na. So, etong mga kasalanan ko, nag-live-in kami for 3 years, hingi ako ng confession. I want to have absolution. Tapos sabi niya, we love each other naman no? In 2 weeks, magpapakasal na kami. Hindi naman siguro ganun kalaking kasalanan yun, Father, di ba? Kasi we love each other. At in 2 weeks, magpapakasal na kami. Anong sagot ni Padre Pio? Sabi niya, umalis ka. Hindi ka totoong nagsisisi sa kasalanan mo. Lumabas ka dito. Pinalabas niya sa kumpisalan. Kasi, paglabas mo dito, pag binigyan kita ng absolution, paglabas mo dito, babalik ka, magkakatabi pa rin kayo mamayang gabi sa isang higaan. No? So, babalik ka pa rin. No? Tapos, sagot ng lalaki, pero engaged na kami, Father. At naplano na ang kasal. No? Ang sabi ni Padre Pio, kahit pa, maghiwalay muna kayo hanggang hindi pa kayo nakakasal. Maghiwalay muna kayo. Hiwalay ang inyong tulugan, hiwalay ang inyong bahay, no? Pag hindi nyo gagawin ito, hindi ko kayo i-absolve. Kung hindi ko kayo ma-absolve, hindi kayo makakasal sa simbahan. Ganon dapat talaga. Okay? Umalis ang lalaki, galit na galit. Pero kahit galit siya, may tumusok sa kanyang puso na ang mga salita ni Padre Pio at nakapag-isip-isip siya. Sinabihan niya kanyang fiancé, umiyak ang fiancé niya, hindi sila handang maghiwalay kasi nasanay na sila. Pero sabi nila, gawin lang natin para makasal tayo. So, bumalik siya sa bahay ng parents niya at saka yung kanyang fiancé, no? Nag-separate sila for the next 2 weeks. They live apart. Sinunod nila ang payo ni Padre Pio. At una, sa tingin nila, parang jahe naman ito. Napaka-backward naman itong ginagawa natin. No? Pero nung sila ay bumalik na para nagpakasal, Padre Pio blessed their marriage. No? Kasi sinunod nila yung payo. At nadama nila na iba talaga, parang ang grace ay pumasok sa kanilang mga buhay. Parang binigyan sila ng fresh start ng Panginoon. No? Ilang taon nang lumipas, bumalik silang dalawa kay Padre Pio at nagpasalamat. No? Sabi niya, dahil sa payo mo, Padre, no? Our marriage had survived. No? Kasi ginawa namin kung ano yung tama, kung ano ang gusto ng kalooban ng Diyos sa simula ng aming pagsasama. At sagot ni Padre Pio sa kanila, dahil ang pag-aasawa, ang marriage, kailangan ng grace. Napakahirap ng pag-aasawa. Hindi madali. Andyan ang diablo para gustong sirain kayo. Hindi lang kayo nagsisiraan sa inyong mga ugaling iba't ibang hindi naintindihan. Aside from sa mga tukso, meron pa ang diablo na gustong sirain kayo. So pag walang grace, hindi talaga kayo makaka-survive. No? Hindi kayo makaka-survive sa hitsura lang, sa ugali lang. Ang daming mga patibong, balakid, no? At saka mga tukso. So pag nag-live-in together kayo, pag walang sacrament of marriage, no? Nauubos ang grace, wala ang grace. So nagsisimula kayo ng wala. No? So ano yung grace? Ang grace ay isang tulong galing sa langit, supernatural help.
No? Ito yung gasolina na makakapagpapatuloy sa inyo kung kayo'y pagod na sa isa't isa. Kung parang ayaw mo nang magpatawad. No? So, sabihin ng iba, bakit may iba nag-aasawa, no, nag-aasawa simbahan, naghiwalay naman. Hindi naman magic ang sakramento. Kailangan mong mag-cooperate sa grace. No? Kailangan mong mag-cooperate sa grace. Pero, pag ang iyong, tapos sabihin naman ng iba, may iba naman, nagli-live-in hanggang kamatayan, hindi naman sila naghiwalay. Oo, pero ang tanong, ang kanilang kaluluwa, saan patungo? Okay? Pero, according to the statistics, mas maraming naghihiwalay ng hindi kasal sa simbahan at mga nagpakasal, ngunit nagsimulang mag-live-in muna. Okay? So, cohabitation ang tawag ng pagli-live-in ng hindi kasal. No? Or, nagpapakasal pero sa huwes, hindi sa simbahan. Bakit? Pag ikaw ay napakasal sa huwes or sa mayor or sa kung ano pa, hindi sa simbahan, hindi sa pare, live-in pa rin yan. Cohabitation pa rin yan. Dahil sa mata ng Diyos, hindi kayo kasal. Di ba ang sabi, marriage needs grace? Sino ba makakapagbigay ng grace? Ang Diyos, hindi ang mayor. Hindi ang huwes ang makakapagbigay sa inyo ng grace. Only God. No? At dapat, ito ay, ang nag-imbento ng pag-aasawa, ng marriage, ay ang Diyos. Hindi ang society. No? Hindi ang bayan ang nag-imbento. Ang nag-imbento ng marriage ay doon pa sa Garden of Eden. No? Kay Adam at saka kay Eve. No? Ang Diyos ang nagkasal sa kanila. So, ang kasal, para ito ay magiging mabibiyayaan ng kabanalan, dapat ito ay witnessed by the church. Okay? So, pag nag-live-in ka, hindi ka lang makakatanggap ng hindi lang hindi mo matatanggap ang grasya, kundi ito ay hinaharangan mo. No? Hinaharangan ng cohabitation ang pagpasok, pagdaloy ng grace. Paragraph 1646, sabi sa Catechism, no? Ang conjugal love, ang pagmamahalan ng mag-asawa, hindi dapat conditional. Yung until further notice. So, ibibigay kong buong-buo ang sarili ko kung kung makita kong ilang taon na mabuti ka pa rin, hindi ka nagbago. Hindi ganon. Hindi siya tentative. Ang pagsasama, ang pag-aasawa ay total giving to each other. Walang kondisyon. Okay? Walang kondisyon. So, pag ikaw ay nagsasama na walang blessing sa simbahan, sinasabi mo, binibigay mo ang iyong katawan, parang sinasabi mo na binibigay mo yung katawan mo pero wala kang commitment. No? So, you are acting married but without being married. No? So, alam mo na kayo ay nabubuhay sa kasinungalingan. Nabubuhay sa kasinungalingan. Alam mo, ito ay pagbabalat kayo lamang. No? So, may couple na naman sa 1950, no? Pumunta sa kanila. Kasal na itong mag-asawang ito, pero umiiyak. No? Sabi nila, before sila kinasal, nag-live-in sila ng 2 years. So, ngayon, 5 taon na silang kasal, pero ang husband gusto niya makipag-divorce. No? Sabi ng husband, hindi na niya mahal ang kanyang asawa. Parang something is missing. Parang feeling niya, nabibilanggo siya.
Umiiyak yung babae, sabi niya, bakit nangyari to sa amin? Bakit ganito? Akala namin, di ba, sa pag-live-in namin, alam, yung 2 years na yon, doon namin nalaman na bagay kami sa isa't isa. May iwasan namin itong ganitong sitwasyon dahil nakapag-trial and error na kami. No? Nakapag-testing na kami for 2 years. Bakit nangyari pa ito? Ang sagot ni Padre Pio, dahil tinayo nyo ang inyong pundasyon ng inyong pag-aasawa sa buhangin, hindi sa bato. No? Sinanay nyo ang iyong sarili, no? Sinanay nyo ang inyong mga sarili na iwanan ang isa't isa bago pa man magsimula ang iyong pagsasama. No? You trained yourselves to live before you even began. So, yun ang ibig sabihin. Yung paglilibid, yung pagta-trial and error, akala mo, tinitesting nyo kung okay kayo sa isa't isa, hindi. Actually, sinasanay nyo, tinuturuan nyo ang iyong sarili how to quit. No? Parang counterintuitive, no? Pero yun ang nangyayari. Kasi subconsciously, you're saying na pag may problema sa ugali, pag lumabas ito, pwede akong mag-bail out. Pwede akong mag-jump ship. No? So, according to research hindi research ng simbahan, research ng mga secular, 48% higher likelihood for divorce yung mga pumapasok ng live-in before kasal. 48 higher likelihood. Okay? Sabi ni, ang term pa ni Padre Pio dyan sa mga nagli-live-in, nagtitraining kayo on how to quit. You are learning how to quit. Okay? Kasi you practice living before you even marry. Tinitrain mo yung brain mo, yung utak mo, na ito ay temporary lang. Na pag may nangyari na hindi ko gusto, iwan ko to. No? At yung mentality na yan, hindi yan nawawala sa iyong puso at isipan kahit kasal na kayo. Andyan na yung mentality na yan nakabaon sa utak mo. At sa unang yugto ng pag-aaway at major na hindi pagkakaunawaan, babalik yung mentality na yan, pwede kang umalis. Pwede kang umalis. Ginawa mo na yan dati, kaya mo rin gawin yan. Pwede ka pang umiwas. No? So, maliban pa doon, you are living in mortal sin day after day, week after week, months after months. No? At nakikita ni Padre Pio na ang kaluluwa ng isa't isa ay umiitim, at maalis ang grasya at ang diablo ay pumapasok sa iyong pamamahay. Okay? 1952, isang lalaki, desperado, pumunta kay Padre Pio. Sabi niya, sila ng kanyang girlfriend nagli-live-in ng 4 na taon. No? Wala silang plano magpakasal dahil practical lang ito. Companionship lang sila, meron silang physical intimacy, no? Nagtatalik sila, nagsasama sila sa isang lugar. So, gaya ng ginagawa ng karamihan ngayon, no? Convenient, no? So, ngunit, napansin niya, kamakailan lang, sabi niya, I feel empty. Tapos marang may darkness na umaalirong sa akin. No? Umaaligid sa aking buhay na hindi ko ma-explain. Hindi ko na magawang magdasal. Gusto kong pumunta sa simbahan pero wala akong nadarama. Tapos, feeling ko may nakatitig, may nakamasid sa akin kada gabi. Something evil. No? Something na may galit sa akin na nakatingin sa akin parati na hindi ko mapaliwanag. Kada gabi may nagmamasid sa akin. Ang sagot ni Padre Pio sa kanya in-invite mo ang diablo sa bahay mo. Sa panahon na pinasok mo ang babaeng yon sa iyong
kama without marriage. No? So, ang diablo ay nakatira na sa iyong bahay mula sa panahong yun. Inimbita mo siya. No? Kaya nga, nung maraming nagme-message sa amin dati, mga nagli-live-in, so may mga demonic harassment, naghihingi ng advice, lalo na yung lumabas yung video namin ni Brad Wendell sa Jessica Soho. Tapos isa sa mga tanong ko, kumusta naman? Kasal kayo sa simbahan? Hindi, nagli-live-in. Ay, dapat isolve muna natin yan. So, karamihan, ang sagot, galit or inis. Aba, kadami naman nag-live-in dyan, bakit kami pa? So, hindi na nag-communicate. So, pero hindi nila alam na ang pag-live-in ay you are inviting the devil into your home. Okay? So, sabi ni Padre Pio, no? Namutla siya, no? Nung narinig yung sagot ni Padre Pio. Every time you commit sin, binubuksan mo ang pintuan para sa diablo. Every time you receive communion in the state of mortal sin, mas pinapalaki mo ang pintuan. No? Hindi ka na kailangang atakihin ng diablo kasi binigyan mo na siya ng susi sa buhay mo. Sabi ni Padre Pio. So kung gusto mo ng kalayaan, kailangan mo mag-separate immediately. Maghiwalay immediately sa babaeng yan. Mag-confess, do penance, at kung totoong mahal mo siya, magpakasal kayo sa simbahan. No? So, ang pag-live together, hindi lang nadadamage ang relationship, nadadamage ang inyong kaluluwa. No? So, sinunod ni Padre Pio, no? He moved out that week. So, silang dalawa nagkumpisal. They separated for 6 months. No? And then, nagpakasal sila. So, 6 na buwan silang naghiwalay ng bahay, nagkumpisal, nagpakasal. Pagkatapos nun, no, bumalik sila ilang taon, nagpasalamat kay Padre Pio. At sabi niya, the moment, sa panahon na siya ay umalis, naghiwalay sila ng bahay, yung darkness na umaaligid sa kanya at nakatingin parati sa kanya, nawala. No? Sabi niya, ngayon naintindihan ko na, no, kung ano ang totoong kalayaan. Na dati akala ko kalayaan, yung ginagawa namin, malaya kaming ginagawa yung gusto namin, yun pala, ito ang pinakamatinding kulungan. No? Sabi. So, ito ang ayaw tingnan ng ating kultura. No? So, sinasabi ng ating kultura, ng ating mga panahon ngayon, ang pagli-live-in ay smart, no? Smart move. Wise na tayo ngayon, responsible, mature, no? Kasi nagmamature tayo. No? At pinoprotektahan tayo ng pagli-live-in na hindi magkaroon ng maling desisyon kasi walang bawian na daw. So, kailangan testingin muna. No? At sinasabi sa atin, wala kayong pakialam kung ano man ang gagawin namin mga mature adults. Kung anong ginagawa namin behind the bedroom is none of your business. Yan ang sinasabi parati, di ba? Pero, sabi ni Padre Pio, ang simbahan hindi nag-iimbento ng batas. Hindi siya gumagawa ng batas. Ang lahat ng tinuturo ng simbahan ay galing sa turo ni Kristo. No? Galing sa turo ni Kristo at hindi siya gumagawa ng batas, hindi sa kanya galing yan. At walang karapatan kahit sino man na baguhin ang turo ni Kristo. Okay? At ang turo ng ating simbahan, ang sexual relationship, the sexual gift, no, of God, ay pwedeng gawin lamang sa loob ng pag-aasawa, sa loob ng sakramento ng marriage. So, sex is not for everyone. It is only guarded to the sanctuary of holy matrimony.
Okay? So, ang dami-dami, no? Daan-daan ang tinatinggihan ni Padre Pio na bigyan ng absolusyon pag alam niyang naglilibin. At maraming nagsasabi na napaka-harsh ni Padre Pio. No? Old-fashioned. At sinasabi, walang awa si Padre Pio, walang konsiderasyon. Napaka-stricto, sobrang stricto. No? Ina-accuse siya. Ganun parati. Walang pakialam si Padre Pio. Wala siya pakialam kung mawawala ang kasikatan niya, kung ayaw na ng tao sa kanya, umalis ka man o hindi. No? So, pero sa mga nakakaintindi, no? Tinatanggihan niya ng absolusyon ng mga taong yon dahil minamahal nila siya. Minamahal ni Padre Pio sila. Yun ang totoong pagmamahal. Hindi siya nagsisinungaling na okay lang kayo, sige lang, okay lang. Kasi alam niya, nakikita niya kung ang kaluluwa, kung saan patungo. No? Patungo sa impyerno, alam niya. So kung totoong mahal mo ang tao, ayaw mo mapupunta sa kapahamakan. No? Yan ang totoong nagpastol, nagbabantay ng karnero. Hindi yung binayaran lang, sinuweldohan lang, hireling. Yung totoong pastol ay nagmamahal sa karnero, ayaw niya mapahamak. Pero pag hindi ikaw may-ari ng karnero, no? Pag hindi ikaw ang may-ari ng karnero, ikaw sinulduhan lang, wala kang pakialam. So yun yung sinasabi ng Bible, mga hireling. Okay. Hindi ibig sabihin na ginagawa na ng karamihan ay tanggapin na natin. Hindi ibig sabihin na uso ng live-in, magbabago ang turo ng simbahan. No? Hindi ibig sabihin na ginagawa ng karamihan, ito ay magiging tama. Okay? Pero, ang tanong, nakakalungkot, ilan bang mga Katoliko ngayon ang nakakarinig ng mensaheng ito na malinaw, na ito ay kasalanan? Ilan ba? Malinaw ba itong sinasabi sa pulpito? No? How many priests ngayon ang may tapang na sabihin kung anong sinasabi ni Padre Pio? Kung anong tinuturo ng simbahan? Kung iba, tatahimik-tahimik lang. Iniiwasan ang topic na ito. No? Ilang parish ba ang tumatanggi ikasal ang mga taong kasalukuyang nagsasama at nire-require na papahiwalay? No? Yun ang malungkot. No? Ang ibang mga pare, dahil daw pastoral, they try to ignore it, no? Pero hindi yan ang tama. Hindi mo pwedeng bigyan ng absolusyon ang taong kasalukuyang gumagawa ng kasalanan na hindi iniiwan. Dapat ipakita mo muna na iniwan mo ang kasalanan before mo bigyan ng absolusyon. Kasi pagbalik yan, no? Malaki ang chance na sila ay magpapatuloy sa kanilang kasalanan. No? So hindi ito inignore ni Padre Pio. No? Kinumpronta niya ito harap-harapan. No? Pag hindi nila ginawa ang kanyang payo, hindi niya pinapayagang ikasal sila. No? So, he held the line. Alam niya kung ano nakasalalay dito. Hindi lang ang nakasalalay dito kung magtatagumpay ba ang kanilang pagsasama, magtatagal ba. Hindi lang yon. Hindi, importante yon, pero hindi lang yon ang nakasalalay dito. Ang nakasalalay dito ang kaligtasan ng mga kaluluwa, ng mga taong ito. No? Kasi temporaryo lang yan, maghiwalay man sila o hindi, temporaryo lang yan. Pero ang kaligtasan nila ay magpawalang hanggan. No? Magpawalang hanggang pagdurusa sa impyerno o magpawalang hanggang kaligayahan sa langit. Okay? So, meron na naman, 1957, may pumunta, no? Planning na nag-confess kay Padre Pio, may plano silang magpapakasal, pero nag-live-in sila for 1 year na.
So, again, nag-expect sila na pagkatapos sila mag-confess, i-bless sila at bibigyan na sila ng wedding date. Pero, ganun pa rin, sabi ni Padre Pio, hiwalay muna kayo kasi kung hindi ka maghiwalay, hindi ko kayo ikakasal. Sabi nila, hindi namin kayang Padre Pio, hindi namin kaya ang dalawang apartment. So, kulang yung pera namin. So, isang apartment lang kaya namin, kailangan namin magsama. No? At wala naman kami ginagawang masama. Nagmamahalan kami. At magpapakasal naman kami. Ang sagot ni Padre Pio, yes, you love each other, but love does not sin. Ang pagmamahal ay hindi gumagawa ng kasalanan. No? Ang ginagawa nyo ay hindi pagmamahal, kundi ginagamit nyo ang isa't isa. Ginagamit nyo lang ang isa't isa. Dahil doon, natauhan sila, no? They separated for 3 months. At ang nangyari sa 3 months na naghiwalay sila ng tirahan, malaki. Malaking epekto sa kanila. It changed everything. Natutunan nilang mag-communicate sa isa't isa na walang gamit ang physical intimacy. Dahil nasanay sila, puro physical intimacy, yakapan, halikan, gano'n. Pero nung sa 3 months sila na-separate, they learn how to communicate. No? At na-learn nila how to build real friendship na walang physical relationship. So, ang kanilang emotional, spiritual friendship na-develop. Okay? So, doon nila natutunan sa kanilang pagtitimpi at pagtitiis na maghiwalay ng 3 buwan kung ano ang totoong commitment. Ang commitment pala ay kailangan ng sacrifice. Hindi yung tulak ng iyong laman, pagbibigyan mo kaagad. No? Kailangan pala ng sacrifice. So, 50 years later, nag-testify sila, kahit patay na si Padre Pio, nag-testify sila sa canonization ni Padre Pio, na because of Padre Pio, no, nag-succeed ang kanilang marriage. Okay. So, 70% ngayon sa Amerika, nagli-live-in together. Meaning, 7 out of 10 couples receive communion, no, in sacrilege. Pero, at ang malungkot dito, karamihan, hindi nasabihan ng malinaw na ito ay kasalanan. Okay? At according to statistics, okay, pag ang couple na buntis na hindi pa kasal, no, usually within 2 years aalis ang lalaki. Iiwan ang asawa after 2 years pag nabuntis na walang kasal. According to statistics. So maraming broken homes sa mga taong nagli-live-in. Okay? So factor siya for failure ang pagli-live-in before marriage. At ang turo ni Padre Pio na ang pag-aasawa, ang number 1 is for children. For the reproduction of children. So, yun ang sabi ni God, di ba? Go and multiply. Kaya hindi siya nang bibigay ng absolution pag nakita niya ang mga mag-asawa ay walang planong mag-anak at gumagamit ng contraception. No? Pag ito ay nakita niya na nag-i-enjoy lang sila sa isa't isa at ang pag-aanak ay wala sa kanilang isipan. No? At ang mga kasalanan na kinaiinisan lalo ni Padre Pio ay ang sin against motherhood, no? Yung abortion, nililimit ang dami ng pamilya, no? Kahit may kakayanan, at sin against life. So, ang paglilibin, 3 paraan niya na apektuhan ang sin against life. No? Feeling niya ng pag naglilibid, kinokontrol mo ang iyong fertility.
Second, no? Sineseparate mo ang sexual act from its proper context. Ginagamit nyo lang isa't isa para sa aliw, no? At pangatlo, tinuturuan mo na ang iyong sarili na ang pag-aanak ay optional. Ito ay dagdag lang kung gusto nyo o hindi. Hindi ayon sa plano ng Diyos. Okay? So, maraming nakikita si Padre Pio ng mga pamilya na nagsasama, na nagtataka kung bakit failure ang kanilang relationship, tapos nagko-contraception, nagli-live-in. Ang sagot ni Padre Pio sa kanila, you have taken the gift, kinuha nyo lang ang gift, the gift of procreation, no, intimacy, but you throw away the giver. No? Kinuha nyo yung gift ni God, pero si God, tinapon niya si God. Pero, may pag-asa. Always may pag-asa. No? He offered hope. So, sa mga tao nagli-live-in ngayon, kung ano ka man, nasa buhay kasalanan ka, may pag-asa. So, ang pag-asa, ganito. Pag ikaw nag-live-in ngayon, ang gawin mo, separate, confess, magpakasal sa simbahan, at dadaloy ang grasya sa inyo na parang baha. No? So, itong rules, ito, hindi lang to rules para sa rules, kundi ito ay wisdom para sa kaligtasan. Ito ay guideline, hindi lang to para pagpapahirap, kundi guideline para ang pagsasama ay magiging matagumpay. So, si Padre Pio, hindi siya nag-compromise. Hindi niya tinago ang katotohanan, kahit pa siya ay magiging unpopular, kahit magalit pa sila, no? Kahit magtatampo pa, no? So, kasi kailangan niyang sabihin ang katotohanan. Kasi mahal sila. Ang totoong nagmamahal ay sasabihin ng katotohanan. So, yung mga hindi totoong mga friends, yung mga barkadang hindi totoo, hindi nila sasabihin sa iyo ang totoo. Kasi yung nila sa iyo, yung pakay nila sa iyo ay good time lang, pero hindi talaga wala silang pakialam kung ikaw ay mapunta sa kapahamakan o hindi. No? So, yun ang hindi mga totoong mga friends. So, ang totoo na sinasabi ni Padre Pio, living together before marriage is a mortal sin, and it is a sacrilege, and you are in danger of communion. So, isa sa mga one of the last na kinaunsilan ni Padre Pio before siya namatay, 1967, no? Isa lang iyang couple, they asked kung masama ba talaga mag-live-in before marriage. Kailangan namin pagpraktisan muna. Sabi ni Padre Pio, kagaya ng kamatayan, papraktisan mo bang mamatay before ka mamatay? Di ba hindi? Ganon din ang marriage. Yung marriage is a sacrament. Hindi pinapapraktisan yan. Tinatanggap mo. Yun ang rason niya. Ha? So, nung namatay ay yung kapistahan ni Padre Pio ng kanyang kamatayan is September 23rd. So, hanggang ngayon, every year, pumupunta sa San Giovanni Rotondo, libo-libo katao, dinadala kanilang anak, dinadala kanilang apo, nagpapasalamat dahil successful ang kanilang marriage, dahil nakinig sila sa payo ni Padre Pio. Pero libo-libo rin ang hindi sumusunod sa kanyang payo. Ang sinasabi niya, iba kami. Kahit di namin sundin yung payo mo, kasi ang turo ng simbahan, magtatagumpay ang marriage namin dahil marunong kami, diskarte. No? Kinoconvince nila sa kanilang sarili na sila ay practical. At tumatanggap sila ng communion in sacrilege. Tapos, tataka sila, bakit hindi nagtatagumpay
ang kanilang marriage after several years. No? Pero, nakikita ni Padre Pio ang kanilang mga kaluluwa. He saw darkness. No? Nakikita niya, nagigain ng foothold sa kanilang pamamahay ang si Satanas. At nakikita niya ang grasya umaalis at ang sacrilege nagdadagdag, nagpa-pile up. At kung sila yung mamatay na hindi nakapag-repent, very little hope. No? Isang sulat ng kanyang spiritual daughter, sabi ng kanyang spiritual daughter, may cousin siya na babae na naglilibin sa kanyang boyfriend, no? At sumagot si Padre Pio sa sulat, sabi niya, sabihin mo sa iyong pinsan, umalis siya sa boyfriend niya immediately, no? Kasi nanganib ang kanyang kaluluwa. Ang diablo ay namamahay sa kanilang tinitirhan. No? Hindi ito aalis ang diablong ito pag hindi siya umalis. So sinabi niya sa kanyang pinsan, ang sabi ni Padre Pio, pinagtawanan niya lang. Sabi niya, si Padre Pio napaka-dramatic. No? Iba na ang panahon ngayon. So ano nangyari? 2 years after, na-aksidente siya sa car accident. Namatay siya. Sudden. Hindi siya nakapag-confess. Hindi siya nakapagsisi. Alam niya ang katotohanan, pero pinili niya ang kasinungalingan. Okay? Now, ang nakasalalay dito is about eternity. Heaven and hell. No? So, hindi tayo makapresume ng mercy ni God. So, pagpapatuloy mo lang pagsasama mo na pinagbabawal ng Diyos, tapos sabihin mo maawain ng Diyos, yes, God is merciful, pero ang pinapatawad niya, binibigyan niya ng mercy ang mga taong nagsisisi. Ang iniiwanan ang kasalanan. No? Ang requirement ng repentance ay tatalikuran mo ang kasalanan. Hindi yung pinagpapatuloy mo, tapos sabihin mo lang, Lord, have mercy. No. Dapat mo ipakita mo muna kay Lord na iniwan mo ang kasalanan. Okay? Ipakita mo kay Lord, kagaya ng ginawa ni Zacchaeus, na sabi niya, kung ako may nandaya, isusoli ko itong, pinakita niya kay Lord na isusoli niya ang kanyang ninakaw, bibigyan niya 4 times isusoli ko, and I will give 1/2 of my wealth to the poor. So, ipapakita mo na nagbago ka. No? So, kasi if you die, kung mamatay ka na hindi mo naiwan, pinapatuloy mo ang kasalanan yon, hindi mo naiwan, so, there is no opportunity to turn away. Okay. Sabihin natin, yes, ang kultura ay nag-iba na, pero hindi hinayaan ni Padre Pio na manaig ang kultura. Nilabanan niya ang kultura. No? Tumindig siya, no? Pinanindigan niya ang turo ng simbahan. Tinuruan niya ang mga mag-asawa sa katotohanan, kahit ito pa ay masakit. It's not harshness, no? It's not lack of compassion. Ito ay non-compromising love. Ang love ay nagsasabi ng katotohanan. Ang love ay nagpoprotekta sa kaluluwa. Ang love ay tinuturo ang patungo sa langit. No? Kahit mawalan ka pa ng popularity. Now, if you're living together without church marriage, tandaan mo, the devil has a foothold in your home. Kahit hindi ka pa maniwala, hindi mo nakikita, hindi mo nadarama, kasi hindi naman lahat may demonic harassment eh. So pag may demonic harassment ka, actually, blessing yan kay Lord. Kasi magtutulak yan sa iyo na magbago. Pero pag walang demonic harassment, parang wala lang lahat, okay lang lahat, mas delikado yan. Papunta ka sa impyerno, walang magtutulak sa iyo na hihingi ng tulong. Diba?
The devil has a foothold in your home. No? Okay, so, may isa palang estudyante ng theology, tinanong niya, Padre Pio, theoretical question. Pag ang yung may nagsasama, babae at lalaki, nagsama sa isang bahay, okay, hindi sila nagtatalik. Isang bahay sila, nagli-live-in sila. No? Pero, sharing a home but not a bed. Okay lang ba ito? Hindi sila nagtatalik, hindi sila nasi-share ng pero sa isang bahay. Pwede ba ito? Ang sagot ni Padre Pio, kasi may iba, nagsasama kami pero kasi matatanda na kami, hindi naman kami nagsisex, wala na sa amin yan. Nagsasama lang kami sa isang bahay. Yan, di ba ang rason ng iba? Wala na kaming sex, so pwede na. Anong sagot ni Padre Pio? I-advise mo ba yan sa iyong kapatid? I-advise mo ba yan i-recommend mo ba yan sa iyong ina? Pag isang bagay hindi mo kayang i-advise sa iyong mahal sa buhay, bakit mo i-recommend sa iba? Sabi niya, yan ay sin of scandal. No? Sabi niya, kahit walang pagtatalik, no? Ang nangyayari dyan ay scandal. Scandal is a grave sin. No? It leads other to believe that living in is acceptable. Mako-confuse, no? Maguguluhan ang faithful. So, ang answer sa tanong mo, no. Hindi pwedeng magsama sa isang bahay kahit wala pang sex. Anong sabi sa Catechism 2284? Scandal ay magtutulak sa ibang tao sa pagtingin sa inyo, sa ginagawa mo, may i-influence yung gumawa ng kasalanan. No? So, natutulak mo ang iyong kapwa gumawa ng mortal sin. So, magli-lead sa spiritual death. Okay? So, pag yung dalawang tao, babae at lalaki, magsama sa isang bahay, hindi sila kasal, hindi mo makokontrol ang isipin ng tao. They create scandal. Pag ang isipin ng tao, dahil isang bahay sila, nagtatalik sila. So, ang mga young couple, susundin ito. Ginagawa nila, gagawin din na namin. So, the confusion multiply. And the couple who started it, yung taong nagsasama sa isang bahay, dahil sa kanilang impluensya, naka-impluensya sa ibang tao, may responsibilidad sila sa kasalanang ginawa ng iba dahil sa kanilang bad example. No? The couple who started it bears the responsibility for every soul that they led astray. Sa kada mga taong gumawa ng kasalanan, sila mapapatong sa kanilang kaluluwa ang kasalanan ginawa ng ibang tao dahil sa kanilang bad example. Napakadelikado ng sin of scandal. Okay? Now, may isa na naman. Father, ang fiancé ko, 40 years old na kami. In 3 months, magpapakasal na kami. No? So, makokontrol naman namin naming selves. Pwede ba kaming mag-share ng apartment? Kasi nagsasave kami para sa aming budget sa kasal. Makasave kami kung isang apartment lang. Pero makokontrol namin naming self. Walang pagtatalik. Pwede kami magsama. Okay. 3 buwan naman lang Father. Ang sagot ni Padre Pio. Ano ba ang 3 buwan na magtitiis kayo hindi magsama? No? Mahirap ba talagang tiisin ang 3 buwan na hindi kayo magsama sa isang bahay? No? Kung hindi kayo makapagtiis na magsama sa 3 buwan, paano kayo makakatiis sa pagsama forever? No? How will you wait a lifetime to stay together? Hindi nyo niya kayang tiisin ang 3 buwan. Paano nyo tiisin ang isa't isa habang buhay? Yeah? Kuha natin ng logic.
the willingness to wait, no? Yung self-denial para sundin natin ang kalooban ng Diyos, no? Ito ay sapat na training for marriage itself. Tinuturuan ng ating sarili na mag-sacrifice for obedience, no? Dahil ang marriage ay constant self-denial, no? Maraming hindi alam ito. Ang pag-aasawa ay walang tigil na pagde-deny ng ating sarili. Bakit? Ano nangyayari sa marriage? May gusto ka, gusto mo dito yung toothpaste mo, gusto mo, pero may kasama ka, may asawa ka, gusto niya dito. So, for peace, ginigive up mo yung mga gusto mo. Hindi ka na pwedeng mabuhay na parang single ka na dito ako, ito yung gusto ko. Nakikisama ka. It requires sacrifice of what you want. Yung sinasacrifice mo yung gusto mo. Gusto kong pupunta sa barkada mo, hindi mo na pwede kasi may asawa ka na, may mga anak ka na. So, give up mo. Okay? So, it requires putting the other person first. No? Yun ang pag-aasawa. Para sa relationship, marami kang i-give up. Okay? So, kung hindi mo kayang i-practice yan before the wedding, paano mo sasabihin na kaya mong i-practice yan after the wedding? Dapat ipapractice mo na yan before the wedding. So, it is a preparation. So, dapat, ang engagement time, hindi to pag-iintay kung kailan kayo mag-aasawa. Hindi yan pag-iintay lang. Hindi, paghahanda. Iba yung paghahanda sa pag-iintay. Yung paghahanda, hinihanda mo ang iyong sarili, tinitrain mo na ikaw ay, kagaya ng Navy SEALs. Before sila maging Navy SEAL, hindi sila naghihintay na, okay, hintay lang ako for 3 months. After na, graduate ako, Navy SEALs na ako, Army. No, for example, for 6 months, tinitraining. No? Tinitraining ang katawan mo. Grabe na mga physical activities. No? Mga challenges, sacrifices. Munti ka nang mamatay sa training. Grabe self-discipline. No? Binubugbog, ganun lahat. Yun din, before the marriage, yung months before the marriage, imbis na maghintay ka lang, nag-prepare ka to grow in virtue para ma-strengthen ang iyong will. No? So, mag-learn kayong to pray together, to communicate, to resolve conflict without physical intimacy. Kasi shortcut yung physical intimacy. No? So, couples na nagli-live-in together before marriage, sino shortcut nyo? Hindi kayo dumadaan sa prosesong ganon. So, yung prosesong ganon, pagtitimpi, pagtitiis, no, na walang physical intimacy, no, importante part yan nang bibuild ang iyong virtue. So, pag nag-jump straight kayo sa physical intimacy, no, nawawala yung foundation na yon. So, if you live chastely before marriage with no sex, months before engagement, no, tinuturuan nyo ng iyong sarili, no, about one another. No? It will help you grow in virtue, sacrificial giving without something in return. No? Marunong ka magbigay na without expecting something in return. Okay? Ito yung mga virtues na essential for a lasting marriage. So, pero kung nag-live-in kayo, sino-shortcut nyo, sino-short circuit nyo, hindi na kayo dumadaan sa ganong proseso. Na pag, so wala kayo na-build na virtue, weak ang kanyang mga characteristics. Madali kayong mag-away, wala kayong self-sacrifice. Okay? So, yun ang missing na mga virtues sa mga taong nagli-live-in. Yung generous love that gives without expecting something in return. Okay? So, so last na lang, may couple na nagli-live-in for 8 months. Sabi ni Padre Pio again, I cannot bless what God does not bless. Hindi ko ma-bless ang hindi i-bless ni God. No? So, separate muna kayo and I will bless you. Sabi niya, 3 linggo na lang, 3 weeks, magpapakasal na kami.
No? It's too late. Too late na kami maghiwalay dahil nag-give up na namin yung apartment namin, umalis na kami. Too late na. At saka yung mga arrangement na kasal, ready na. Hindi na kami pwede mag-separate. It was too late to change. Ito yung gusto kong sabi ni Padre Pio. Sagot niya, it is never too late to choose heaven. Hindi pa huli ang lahat. Hindi mo masasabing huli na ang lahat para piliin ang langit. Sabi niya. Okay? So, sinunod niya ang payo. Sinunod nila ang payo ni Padre Pio. And then, nakasal sila at binless ni Father. 40 days after sila kinasal, namatay si Padre Pio. So, he blessed their marriage. 40 days after that, yun na yung huli na couple na kanyang na-advisean. So again, the message is, it is never too late to choose heaven. Kahit ano ka man ngayon, nakalunang ka sa kasalanan, nalubog ka sa kasalanan, it's never too late. Choose, ask God for help, turn away from sin, go to confession, and receive the sacraments. It's never too late to separate. Ang mercy ni God andyan, pero kailangan mong talikuran ang kasalanan. God bless us all. Okay. So, i-greet ko lang muna andito ngayon. Hello sa inyo, sa mga nagtiyaga sa Zoom. Sis Annalisa, hello. Brother Anthony, Sis Dalia, Brother Harry, Brother Drew, Sis Evelyn, Sis May, Brother Ramel, Brother Ray, Sis Cheryl, Sis Catholic, Sis Del, Brad Steph, Sis Yuyen. Hello. So, thank you for pagtsatsaga ninyo. Extra points kayo kay Lord. Okay. So, good evening. Good evening sa inyo. May katanungan dito from Sis Catholic to Evan. Dok, unsaon pag-ingon sa ako mga live-in sila? Dali ha. I-mute ko muna. Saan na ba yung chat dito? Chat. More. Chat. Ito, chat. Si Steph, good evening. It's my first time. Hello, welcome sis. Sis Catholic, pwede ba ako magsuon tatlo kabuok dunganon o kasal, live-in sila puros? Yeah, kagaya ng Dok, unsaon pag-ingon sa ako mga manghod, live-in sila. Tulura ba? Okay. Now, so yun. Pag nag-live-in sila, ang pinakamagandang gawin, advice sa kanila, first of all, pray for them. Kasi I'm sure magagalit yan pag in-advisean mo. Sabihin, sino ka ba? Di ba? Sabihin. So, you have to pray for them, the Holy Spirit, na sila ay ma-convict. And then, dahan-dahan, pwede mong i-share ang lecture ni Padre Pio. Itong lecture or catechism, malaki ang kasalanan, na sila ay nagle-live-in. Pero wag mo silang pilitin na grabing pilitan, Kasi sabihin mo sa kanila, nasa kanila na kung tatanggapin nila, pero importante sabihin mo sa kanila. Kasi hindi pwedeng pipilitin. Okay? Sa pag tinanggap nila ang mensahe, well and good. Okay? And then, sabihin mo muna maghiwalay sila, and then go to confession. At pwede rin magpunta sila sa pare, maghingi ng advice. At piliin yung pare na nagsasabi ng totoo. Kasi minsan, may pare din na hindi masyadong seryoso sa kanilang ministry at masyadong maluwag. Okay? Yan.
Okay. Doc, may ask din po sana ako about sa deliverance prayer. Sis May Cadano. So, ano yung ask mo about deliverance prayer, sis? Sis May? Doc, good evening po. Yes, sis. Doc, bali kasi po napapanood ko po sa lecture ni Father Darwin tsaka sa inyo po. Yung deliverance prayer po ba, kailangan po ba ang gumawa po talaga nun is yung head of the family, yung tatay? Pinakamaganda ang tatay. Pero kung yung, according to Father Reperger, pag ang tatay ay hindi, ganun ang faith, pwedeng nanay. At saka na-observe nila sa yung kapatid, pinipray over ng deliverance ang kapatid, wala namang masamang nangyari. Basta within the member of the family. So kung hindi strong ang faith ng father, hindi strong ang faith, kapatid na lang, sa kanilang observation, sa nabasa ko kay Father Ripperger, wala namang masamang nangyayari pag kahit yung kapatid. Yun. So, mas maganda talaga, una, tatay, tapos next, nanay, next is yung pinaka-panganay, or kahit sino. Pero dapat in the state of sanctifying grace. Okay? Opo. Okay. Sige po, Doc. Salamat Okay. po. So, thank you mga kapatid. See you next week. God bless. God bless everyone. Okay. Thank you, Doc. Bye-bye. Bye-bye everyone. Hello, sis. May ganda pala yung baby mo, sis. Okay. Sana ba yung... Doc. Oh, Excuse me, mag-close in prayer. yes, Brad. Ramel, ano sabi mo? Prayer. Wala closing prayer. Closing prayer. Nakalimutan ng closing prayer. Sino mag-volunteer ng Sis closing Dalia. prayer? Si? Sis May, ikaw na lang. Ikaw naman nagtanong. Ikaw na lang mag-closing prayer, Sis May. Sige po. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created. Shall renew And that shall renew the face of the earth. Let us pray. O God, by the light of the Holy Spirit, did instruct the hearts of the faithful. Granted by the same Holy Spirit, we may truly be wise and ever enjoy His consolations. Christ our Lord. Amen. O Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, Saint Joseph, terror of demons, Pray for us. pray for us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bye-bye. Thank you. Thank you. Bye, Dog. Thank you. Thank you, baby. Salamat sa Bye-bye. Diyos. God bless. Hey, Doc. Thank you. Thank you.